Alright mga kapatid, ngayon po ay ika-siyam na gabi ng buwan ng Mayo. Bilis, DJJ. Mabilis. Oo. Parang kasing bilis ng mga tulog ng jeep. Ako nasa April pa eh. Nasa April ka pa? Matindi ano? Sabi, Ang inyong mga didinig mga kapatid ay sound effects lamang po ng pinakaswabing 2 oras sa Himpapawid. Ito po ang Chillax Radio. Ako po si Lord De Vera. Kasama po natin si DJJ. Palakpakan. Swabing mga kapatid. Welcome po. Ay nako, sa mga kapatid po natin na kasalukuyang binabagyo. Sana ay mali po sana ang forecast ng mga Pero marami pong bahagi ng ating arkipelago ang nakaranas ng pag-ulan dahil kay bagyong Dodong. Sana po iligtas po sila mga kapatid. Welcome po. Gaya ng nabanggit, ito pa rin po ang pinakaswabe, pinakamalamig, pinakamalambot, nagmamahal na 2 oras sa Himpapawid. Ito po ang Chillax Radio. Ang inyong lingkod, Lord De Vera, at kasama po natin si DJJ. na fresh po mula sa bansang Banzai, Japan. Welcome back, DJJ. Parang gusto mong bumalik na lang doon. Parang gusto mo nang bumalik doon. Sobrang init dito eh. Ewan ko na lang, na-miss ko yung klima. Na-miss mo yung klima. Okay. Iba ba nararamdaman, iba ba ang nagiging ugali mo, DJJ, pag hindi ka naiinitan? Yan. Parang, parang ayoko magmadali, parang gano'n. Ayaw mo magmadali. Nakapag-isip ka. Hindi umiinit ang ulo mo. Oo. Yan. Ilang araw ka ba sa bansang Japan, DJJ? 5 araw. 5 araw. At palagi mo ba 5 araw ay sapat na para makilala ang bansang yon? Parang O bitin? Parang bitin ka? Bitin. Ano ba yung initial impressions mo pagbaba mo mula eroplano? Yan. Yung unang-una, yung pakiramdam ko, parang wala ako sa Japan, parang gano'n. Siguro dahil na-associate ko siya palagi sa Hong Kong. Okay. Oo, pero nagulat ako dahil sobrang bait ng mga tao. Sa Hong Kong, hindi. Sa Hong Kong, hindi. Papalipag yung passport mo eh. Yung passport mo, parang ka nandito. Okay. Diba? So, polite ang mga tao. Polite. Magalang. Iba, taliwas yan sa naging impression natin. Yan. O sa mga Japon. Lagi kong iniisip palagi yun. Hindi, lahat ng kilala ko hapon dito, mababait eh. Oo. Hindi sila mayabang. Hindi sila mayabang. Mababait sila eh. O hindi kaya guilty lang sila dahil sa mga ginawa nila, ng mga ninuno nila ng World War II. Hindi naman siguro. Hindi ko alam, pero para sa akin, parang napaka-importante ng pagbawo nila palagi. Bawo. Na ba nararamdaman pag nagbabawo sa'yo? Hindi ko alam eh, kasi hapon yung sinasabi nila. Siguro parang so babaw din ako, di ba? Babaw. Tapos hindi natatapos yun. Tuloy-tuloy lang. Babaw siya, unless may titigil sa inyo, di ba? Ganun? Malupit na, no? Ibang klase mga kapatid. Si DJJ po ay bahagi ng bandang Tarsus. Yeah. 2 tao lang po yun. Kasama niya po si DJ Jego Mapa. At sila po ay nag-perform sa bayan ng Osaka. Hindi, tama. Osaka sa May yata yun, sorry. By Asian Music Festival. My Asian Music Festival. Asian Music Festival. MAF yun. M-A-I. May Shiban, parang ganun yung... May Shiban, Mahirap tandaan Music yung mga... Festival. Ito ay isang parang tugtugan na international ang mga tumutugtog. International na kinikater nila, parang mas gusto nila yung ibang tunog. Ibang tunog. At mas electronic. Yan. Electronic. Okay. At ilang araw itong festival nito? Isang araw lang. Isang araw lang, ha? Isang araw lang. Aba, matindi ano. At doon ko nakita kung gaano sila kadisiplinado. Dahil yung festival, magsisimula ng 10 a.m., matatapos siya ng 8 p.m. 8 p.m. Ganun kaaga. So, umaga pa lang na nagwawasak na sila. Tapos, so, tamang-tama, 8 p.m. Tapos, lahat ng stage, walang tunog. Yung mga ibang hapon, humihirit pa, yung mga medyo wasak na. Pero, eksakto 8 p.m., makikita mo, may tao na ang tawag doon, foldable na ladder. Kalas ka agad. Ganun ka disiplinado, ano? So, pag sinabing alas 3, tugtog nyo, alas 3 ang tugtog ninyo. Ang lupit. Pag sinabing ganito kayong tugtog mo, hanggang doon lang talaga. Yung promoter nga namin, tumawad pa ako eh. Parang magkikita kami dapat ng 7:30. So sabi ko parang, pwede ba kami mali? Tapos sabi niya,
Sige, mga siguro 7:40. 10 minutes. So, ganun lang. Ganun lang. Diba? Hindi isang oras. Loob-loob niya, mga hayop kayo kaya hindi kayo umaasenso. Yeah. Ganun sila. Ay, nako mga tol, napasarap ang kwentuhan natin. Kahit wala si Direk Jim, na kasalukuyang nasa bansa ng Bicol. Kaya pala pa-post siya ng mga Mount Mayon. Oo, yeah, Mayon Volcano pala, Mayon Volcano. Hero sa'yo, Direk Jim, sorry ka, wala rin pasalubong sa akin tong kaibigan natin. Pero, may pagbati naman tayo po sa lahat na 10 nakikinig po ng programang Chillax Radio. Unahin na natin, si Professor Miro Abala. Hello sa'yo, ha? Miro. Si Aldo Gardose, si Mong ng Subic, si Nudge. Hello sa'yo, Nudge, ha? Nudge. Matagal na lagi nakatutok sa atin yan, si Nudge. Marsa Pues, hello sa'yo. At sa lahat, si Homer at si Tin Novicio. Hello sa'yo, Homer Tin. At siyempre, ang nalulungkot lagi kapag hindi tayo umiere. Ay, oo. Ang kaibigan natin taga Surigao. Teka, akala ko pupunta siya dito. Akala ko rin nga na si Professor Vincent Viota na pag nadidinig niya raw tayo, napapainom daw siya. Aba? Oo. Ganyan dapat. Gayon pa man, kahit wala rin tayo, napapainom din siya. Sa lungkot. Sa lungkot, mga kapatid. All the way to General Santos, hello po sa inyo. At sa Davao, Cebu, Bacolod, Cagayan de Oro, at ano pa ba nakalimutan natin? Cebu, syempre, nadidinig tayo dyan. At sa live stream na dinig po sa lahat na bahagi po ng Pilipinas. Tama ba yan, DJJ? Tama yan. Okay. Ayun naman talaga, DJJ. Mahusay. Pang-radyo lang yan, ha? Pang-radyo lang yan. Ay, maklase. Pang-araw-araw na makikinig nila. Sa 5 araw na yon, DJJ, mga unang araw mo pa lang, na ilang oras mo bago na-realize kung gaano sila kaiba sa ibang lahi? Paglapag pa lang ng aeroplano, paglapag pa lang, immigration, customs, yan. Tapos dire-diretso na yan. Sumundo sa amin. Ito yung maganda, sumundo sa amin, hindi marunong mag-Ingles, so tinatry niya mag-connect. Doon kami sa 30 minutes from airport to dun sa festival. Diretso lang itugtog agad? Hindi, muna yun, lapag muna kami. Ang maganda doon, so medyo awkward silence, di ba? Hindi niya alam kung paano siguro makipag-usap. Tapos alam niya mga Pinoy kami. Biglang humirit. You know B-Boy. B-Boy! B-Boy Garcia. Yung DJ ng bandang Quezon at Radioactive Sago Project. Yun, mismo. B-Boy, nagulat ako. Tapos, so sign language pa din, tapos pinakita niya yung tattoo niya. Nagulat ako sa tattoo niya. Ano yung tattoo niya? Red Horse. Red Horse Beer? Oo, yung bote. Matindi Ayan, oo. Yan yung hindi natin iniinom dito sa Chillax Radio. Oo, bawal Bawal yan. Professional style. Pero yun, pinatattoo niya. Siya lang yata ang pinakilala kong tao nagpatattoo ng Red Horse. Bakit kaya Red Horse ang pinatattoo niya? Saan siya nakatikim ng Red Horse Beer? Malamang dito yan. Malamang kay B-Boy, di ba? Sinundo ba? Oo, kung experience ko dyan. Malamang nawasak siya ng walang katulad. Binanggit mo ka mo, no? Ang beer nila ron walang tama. Ano klaseng beer ba yan? Tsaka napakalinis. Kirin, Sapporo, ganyan. Kirin, Asahi, Sapporo. Wala man tama yung mga yun. Tama masyado. Tingnan mo naman talaga. Pero may natikman ako, Kisbu. Di ako sure kung tama yung pagkasabi ko. Pero yun, medyo mataas kasi. May tama siya. 5 point something. Lahat yata 4 below 4 below, oo. Beer nila Ayaw nilang mawasak mga tao. Ayaw nila. Pero ibang klase to yung mga Japanese businessmen nun. Kasi grabe raw sila magtrabaho. Pero pag pumaparty naman sila, todo talaga. Mga lasing sakali. Hindi ko naman sake yung mga binabanata na nila. Gano'ng kalamig, DJJ? Kung makukumpara, parang lamig Baguio ba? Ganyan? Siguro parang pinagsama mo yung lamig Baguio tsaka Tagaytay. Medyo masakit sa mukha. Ganon, ha? O parang pwedeng mag-knock-knock ang mukha mo. Yun mismo. Magiging abo. Balat mo. Inabutan mo pa yung mga cherry blossoms? Wala na daw yun kasi nga spring daw doon. Spring, Eto, ano ba yung una mong
nilagay sa iyong gutom na bunganga. Ayan. Watingga. Siyempre, sushi. Sushi kagad. Sushi kagad, oo. Okay, ikaw kumakain ka naman ng sushi dito, di ba? May kaibahan ba ang sushi nila sa sushi natin? Maraming pinagkaiba. Ano? Sa aspeto ng pagkain natin. Di ba dito? Unahin natin yung dito. Ano ba yung common? Isa-serve sa'yo. May kalamansi. Wasabi. Tapos may kikoman, di ba? Tapos yung wasabi, bababuhin mo pa yung toyo mo. Diba? Ikukuskus mo hanggang sa maging parang putik na, di ba? Maling-mali. Maling-mali pala yun. Maling-mali yan. Ito itong pinuntahan ko, ito yung parang may trend. Paikot-ikot lang, kuha ka lang ng kuha. So, dahil medyo hindi natin alam, may kamangbangan tayo sa pagkain. No? So, tinanong ko yung naghanap ako ng wasabi. Oo. Sabi sa akin, no, it's inside. Nandun na pala, so isusubo mo na lang. At yung toyo mo minsan... Toyo ay dalawang klase pala. Ang nandito sa atin, medyo... Yung kikoman, yung alam natin. Yung pangalawa, medyo matamis na parang oyster sauce. At laging may garnish na yung pickled na luya. Yan. Ayun, naghahanap ako ng ng maliit na lalagyan ng toyo. Hindi daw gano'n. Ano raw? Meron sila lalagyan. Ibubuhos mo lang sa taas. Gano'n? Nasubo. So, siyempre, iba yung lasa dyan. Para kasi sanay tayo ng sushi mo ay talagang nagnanaknak talaga sa toyo. Diba? At yung pala, papahira mo lang ng konti. Oo. At may natikman din akong iba, nakakala natin sushi, basta sushi hilaw. Meron akong natikman na parang octopus na yata. Vinil lang ng konti, tapos ilagay sa ibabaw ng kanin. Champion. Napakasarap. Napakasarap. So, naintindihan mo yung zero dreams of sushi. Parang ganyan. Kasi yung sushi doon, parang binabrasan lang ng toyo halos, diba? Matindi. Unang kain mo, sushi kagad. Ikaw ba naghanap doon o sila nag-offer sa'yo? Tinanong nila, diba? Ang pinakamabilis na sila sushi. So, punta kami sa may maliit na tindahan, yung mga maliliit na pinto. Konti lang yung tao. At saka may pila. May pila talaga? Pila, Magkano binayad ninyo o nilibre lang kayo ng promoter ninyo? Libre yun, syempre. Pero kung kukwentahin mo, ang bawat plate, parang nasa 150, 200 pesos. Ilang piraso yun? Dalawa lang. Pero kala mo, nung una, parang makakadami ako nito. Hindi pala. Kaya pala nabubusog sila kagad. Kasi? Ako, busog kagad ako. Kumbaga parang siguro yung nakain ko mga 2,000. Yan. Halagang 2,000? Oo, ano na yun, parang medyo nasusuka-suka ka na. Baboyan na yun. Baboyan na yun masyado. At may maganda doon, yung green tea nila, parang may kapares na green tea. Yung sushi. Bagay naman siya. Bagay yun ng sushi sa tsaa. Iba na yung tsaa nila. Powder na. Powder na. Hindi yung may tali. Diba? Matcha, parang matcha, gano'n. Matamis, hindi. Hindi matamis. Dahon. So, yun na mismo. Sushi na yung meal ninyo. Kumbaga, wala nang main course. Ganun. Kasi dito wala parang, na. ang sushi dito kasi parang ano lang parang appetizer lang, di ba? Yun na yun. Kaya sila payat naman. Ganun sila kumain. Bihira ka ba makakita ng matabang hapon, DJ? Parang wala akong nakita. Parang wala akong nakita. Dahil nagulat din ako dahil grabe pala, talamak pala ang bisikleta doon. Talamak. Ay, yan ang pupuntahan natin usapan mamaya. Okay, nagbabalik po mga kapatid ang pinakaswabing 2 oras himpapuyod ang Chillax Radio at natinig niyo po ang mga sounds ng hapon. Dahil si Jay po, DJ Jay, mga kapatid, may parang hangover pa po sa kanyang biyahe mula sa bansang Japan. Sulit talaga. Sulit pumunta ng Japan. Tsaka kultura. Ugali. Yan. Ako na-miss ko yung ugali nila. Imbis na mag-Hong Kong kayo, doon na lang. Yun na lang. Total maluwag na naman sila, di ba? Teka muna, kayo ba para makakuha ng visa, in-interview pa ba kayo? Hindi na. Basta maluwag. Lahat ng requirements, pasa mo. Game yun. Mahal lang ang pamasahe. Mahal lang. Mahal lang. Pero pagdating naman doon, bawi-bawi naman yung sulit naman. Ano bang eroplano sinakyan mo? PAL. PAL. Nakita ko larawan mo Na? Pinik.
parang selfie ninyo, nila Mrs. Mapa. Andun ka sa dulo, may nilalagay ka sa bunganga mo. Aba? Chopstick eh. Ano yan? Chopstick, may sinusubo ka. Pagkain yan sa aeroplano. Parang sarap na sarap ka eh. No? Parang ano yan eh, parang papunta yan eh, parang preview. Review. So ano pinaulam sa inyo sa PAL? Actually, walang lasa yun. Ganun. Masarap lang yung pakiramdam dahil alam mo, makawi ka dun sa... Talo pa sila ng Cebu Pacific. Bakit? Kasi pag pupunta kami ng Hong Kong, kunyari, nating si Ate Marge, lagi kami nag-aaway. Sabi ko, bakit ka pa umorder ng meals? Pag nagbo-booking, so siyempre, babayaran mo yung meals. Minsan parang 500, 400. Bakit ka pa kumuha niyan? 1 oras lang ang biyahe. Pagdating na, mas masarap ang pagkain. Hindi, ito kasama. Kasama to sa ticket. Sama. Pero, pag nandun na yung pagkain, kakainin ko rin naman. At sabi ko, masarap to. Diba? Masarap yung mga chicken curry nila, ha? Ay, nako, ito speaking of curry. Nako. Ay, mali pala. Sorry, mali pala. Hindi pala sushi ang unang pinasok ko sa bunganga ko sa Japan ako. Ito yun, nandun kami sa site ng event mismo. Okay. So, crew meal. Ganun crew meal, So, kumbaga dito, ano yan? Adobo, nasa styro. Ito yung ang nagluto hapon talaga. Hapon talaga. Aba, di kuha na dahil medyo nagugutom na tayo. So, pumila na ako. Ang pagkain is, curry rice. Dalawang klaseng curry. May tomato base. Aba. At saka yung curry lang. At saka, syempre, yung ramen nila. So, dahil hindi ako sanay sa ganun, tinanong ko kung nasan yung may karne. Buti na lang hindi ako naintindihan. Ang nilagay niya, kanin, tapos sabaw lang ng curry. Tapos naghahanap ako ng karne, wala. Yun pala yun. Kanin lang kakainin mo? Literal. Curry rice, yun lang. Walang ulam. Walang ulam. At napakasarap. Napakasarap. Hindi ka na maghanap ng ulam. Oo, hindi. Ang pinaka medyo hindi ko kaya Pero silang kala ko tokwa. Pala itlog. Okay. Mas gusto mo yan. Itlog. So, yun. Yun ang ulam mo. Napakasarap pala ng curry rice. Naghahanap ako ng karne, wala. Pero masarap. Yan, manintindihan. Payat sila. Yan. Si DJJ po. Inulit po natin sa mga kabubukas lang ng radyo, ay nagkikwento po ng kanyang mga experiences sa bansang Hapon. Para sa iyo, Direk Jim, ewan ko, baka may kwento ka dyan sa Bicol. Matindi. Mga kapatid, ito na naman kami. Ito po, nagbabalik po ang pinakamalamig na 2 oras. Sa Himpapawid, ito po ang Chillax Radio. Lord De Vera po, at kasama po si Konnichiwa DJJ. Yan, mga kapatid. Pasiklaban mo naman kami. Ano mga kakaibang Japanese phrases ang natutunan mo, DJ? Alam mo, mahina tayo sa mga ganyan. Nakakahiya, wag na lang. Baka sounds like lang yung Sounds like? Arigato lang yung... Yun lang? Kaya ka naman? Sabi ko nga, maikli yung 5 araw para doon. Extra rice. Anong... Parang wala yata. Extra rice. Kanin pa po, gano'n. Wala yata anong ganun dito. Gohan. Chahan fried rice parang gano'n. Talaga may fried rice sila? Yung chahan nga. Ano ka ba? Parang di ka nagpunta ng Japan kunyari, kakaibang chin-chin tabero, alam mo yun? Yun ang di ko alam yan. Bastos yan. Bastos. Talaga? Anong ibig sabihin yan? Hindi pwedeng banggitin sa pambansang radio. Yan, mga kapatid. Ay, welcome po. Nagbabalik ko ng Chillax Radio at pinag-usapan po natin ang mga adventures ni DJJ sa bansang Hapon. Para sa mga di makakarating ng Japan dyan, parang ako rin, nabubuhay na lang tayo sa kwento. Mabuhay lang tayo saglit. Madali lang naman. Madali lang naman magpunta dyan. Madali lang ba? Madali lang. Oo, gano'n Wala bang Sibupak diretso? Meron yan, malamang. Meron. Mas mura yun, malamang, siguro. Ilang oras ba ang biyahe, DJJ? 3 oras at kalahati. 3 oras at kalahati. Medyo advance sila ng 1 oras.
Hindi lang isang oras. Sa maraming bagay sila advanced. Yun, tama. Kesa sa atin. Pinag-uusapan natin kanina ang bisikleta, DJJ, kamo ha. Ikaw, kamo, nagkaroon ka ng pagkakataon na magbisikleta ron. Ayan, Kwento mo naman, nanghiram ka ng bike. Nanghiram ako ng bike sa isang hotel na tinutuluyan namin. Alam ko, ginawa na natin to dati sa Switzerland. Pero nung nanghiram tayo, kumbaga, ang procedure nila, kukunin nila yung di ba? Yung passport. Para meron siyang kanila. Ito hindi na. Sinabi ko lang na, can I borrow the bike? Binigay yung susi, tinuro yung number, tinuro yung bike. Tapos, magkano siningil sa'yo? Wala. Libre lang. Libre Tignan mo, parang MMDA dito, libre. Dati, nung may bike pa. Doon ko na-realize parang disposable yata yung bisikleta nila. Anong klaseng bisikleta to? Yung mga nakikita natin dito. Literal lang mga Japanese bike. Ganun ang itsura. Medyo advance lang ng konti. Siguro pagka nasira, paligkas. Tiwala naman sila na ibabalik mo yung bike. Yan, At hindi yata sumagi sa isip nila na mawawala yung bisikleta. Tayo lang yata yung nag-iisip na. Kahit ako, bike ko, hindi ko papahiram sa'yo So, ganun lang. Hiram lang. Simple. Binigay siya yung susi at ginamit mo yung bike. Dahil may lock. At ang Japan ay isa sa mga major bicycle riding countries sa buong mundo. Kaya marami tayong mga bisikleta dito, di ba, na galing sa kanila. At lahat ng tao sa iba-ibang sangay ng buhay ay nagbibisikleta. Malupit, Example, kunyari, mga nakikita niyong taga-Ayala na corporate. Yan, yung itsura nila, naka-blazer, naka-skirt, high heels. Pero nagbabike. Naka-bisikleta. Malupit, At bagay sa kanila. At bagay, iba dating. At walang helmet Walang helmet. Iba, nakapayong pa nga dahil mainit Naka-Amerikano, naka-bike. Ang ganda tingnan ng ganyan, Tingin mo posibleng gawin. At may lane kasi, ng bisikleta. May lane sila. Kahit na yung flyover nila o yung bridge, may lane yun. Bisikleta. Kaya naman sila nangangamayat, mga payat sila. Kaya kahit gaano kadami siguro yung kanin ng sushi na kinakain nila, o yung curly rice nila, talagang payat sila. Payat sila. Na ibang klase yan, May bicycle lane, mga kapatid. Sa ikaw na maayos. Sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Tama yan. Kasi malamig. Dito subukan mo magbike dito, mamatay ka sa init. Sa bagay, tsaka hindi siguro malagkit dahil wala akong usok na nakita doon. Pwede kang hindi maligo ng isang araw. Pwede, sa lamig. Gusto mo. Yan, mga kapatid. Ay, ito yung pinaka gusto ko doon. Yan. Binibigyan nila ng importansya ang inodoro. Ang pag-upo. Pag-upo mo sa inodoro. Paano ang binibigyan importansya? Pag-upo ko, mainit yung toilet seat Mainit. Tsaka uupo ka na lang, pipindutin mo na lang yung dapat mong pindutin para makatayo ka, magawa mo na yung dapat mong gawin. Ibig sabihin, automatic na hugasan. Automatic, dekuryente. Dekuryente pa. At mainit yung tubig na yan. Mainit yung tubig na yan. Pwede mo pang i-adjust yung pressure, di ba? Paano naman nila malalaman kung saan tatama? Iba-iba naman ang hugas sa mga puwet natin. Nakakagulat, eksakto. Medyo hindi lang sanay yung puwet ko doon. So, siguro, kailangan ko pa rin magtabo. So, nagtabo ka nga? Hindi ka nagtabo. Malinis talaga sila. Malinis sila. Usay. Ang banyo nila, grabe. Hindi wala kang nakikita dito na may mga submarino na kulay. Wala. Pero, meron din silang yung pasquat. Yan. Yung Asian toilet na tinatawag nila. Mga public, meron kang makikita ganyan. Yun ang namimiss ko. Gusto magpagawa ng ganun. Talaga? Kasi yun daw talagang perfect position talaga sa pag-i-adjust. Ay, pasintabi po sa mga nagba-brownies ngayon, Oo. Yun daw i-adjust para ang baho niya. Hindi, ideal yun ng yung posisyon na yun. Posisyon na yun, talagang labas sa labas lahat. Di ba? Sa bagay, pero parang alam mo, dapat pala sinubukan ko yan doon, Bakit hindi? Nalala mo sa Hong Kong, paa mo yata lumusot doon? Muntik na. Oo. Nako, mga tol. Lupit. Ang lupit ng mga sounds, DJ.
Doon masarap kumuha ng mga sounds at mga plaka. O kamo, nag-record hunting ka doon, mga vinyl, ano? At kamo, katapat mismo ng hotel ninyo ay may tindahan. May tindahan. At hindi ito basta-basta mga plaka lang. Kasi mga medyo mahirap hanapin mga title. Ayan, oo. At available sa kanila na sobrang mura. Sobrang mura, no? So, hindi parang dito, karamihan sa mga plaka, mga basura. Yan, oo. At saka, paglabas mo, ang dumi mo na eh. Diba? Doon. Hindi. Naka-plastic, pwede mong pakinggan. Pwede mong pakinggan at higit sa lahat, yung lalagyan, maayos, parang bago pa. Yan, oo. Wala mga scratch. At saka alam nila yung binibenta nila. Alam nila ang binibenta Hindi nila. sila nagne-negosyo lang. At hindi masungit ang nagbibenta. Yan ang pinaka-importante doon. Hindi parang dyan sa Kamyas. Yan! Paldan. Oo, naku, Diyos ko. Nakakahiya yun, grabe. Pag hapon pumasok sa tindahan niya, makapahiya siya. Napapahiya siya. Or siya pumasok sa tindahan. Sana wag mangyari yun dahil baka isipin ng hapon, ganun tayo lahat. Nakakahiya, no? Parang tinatagaan mo siya. Siguro, siya dapat talaga yung winalangya nung panahon ng mga hapon. Easy. Oh. Ano naging reaction nila, DJJ, pag nalaman na ikaw Pilipino? Actually, nagulat sila nung tumugtog kami doon. Parang, medyo advanced na pala yung nangyayari. Nagulat sila dahil siguro kala nila parang mga kulintang pa rin yung tinutugtog natin, di ba? Ang mga indigenous instrument. Pero nakita nila na tumugtog kami, medyo sumasayaw sila at naglapitan yung mga tao. Quits lang, akala natin, ang alam natin sa akin, Ted Hito lang, di ba? Yan, tama. Yung mga stereotypes, Yan. DJJ, magkwento ka naman ng isang kakaibang experience mo. Nakatulog ka Ayan, sa isang tinatawag din ng capsule ba yun? Capsule, oo. Ito yung parang mga space age na parang literal na parang butas lang sa pader. Yan, actually para siyang refrigerator. Parang refrigerator? Pero ito, yung nasa harapan yung bukasan. Actually para siyang ataol eh. Parang ataol, okay. Nakompleto sa loob. May radyo, may TV, at merong aircon. Radyo, TV, aircon. Malupit. Medyo maluwag naman siya. Maluwag siya. Pwede kang umupo. Pwedeng umupo. Ayan, oo. Pero hindi siya para sa mga claustrophobic. Yan. Hindi siguro. Baka magwala siya. At itong capsule hotels, ito ay para sa mga... Ito daw ay, inaano nila ngayon na parang backpackers. Pero yung original na intention nila kung bakit nila ginawa yun, para sa mga nalalasing o nawawasak na hapon na hindi pinapapasok ng mga asawa nila sa bahay. So parang dun sila pwedeng for a night, pwede silang matulog muna doon. Talagang panandalian lang talaga. Yan, at kompleto. May kainan. Yun lang, public bath. Yun lang. Ikwento mo yung kaibigan natin. Itatago natin sa pangalang Diego Mapa. Ayan, na medyo na-shock siya. Ayan. Wala naman tayong mali siya eh. No, wala mali siya. Oh. Pero, ayun nga, public toilet, okay lang, walang problema doon. Basta may mga divider. Diba? Pero parang ibang usapan na yun pagka isipin mo si Diego, makikita ko sabay kami, di ba? Medyo kahit dito hindi nangyayari yun. Pero sa kanila, public bath, lahat kayo nakahubad. Lahat. So, ayun, kinikwento niya, nakakita siya ng itlog. Yun kagad yung bumungan sa kanya, okay? So medyo matagal-tagal na siya siguro hindi nakita ng tunay na itlog sa totoong buhay. Ayan, nawala lang. Ang kapwa lalaki niya. Nawala lang, di ba? Oo. Ayun, medyo siguro hindi siya naging komportable. At siguro malamang kung pinapapasok niya ako ayoko nang pumasok kasi sinabi niya. Nakaligo rin ba siya? Hindi siya nakaligo. Talagang umatras siya. Literal. Siguro, umakyat yung itlog niya nung komando all the way. Ayan. Okay lang yun, hindi naman sa maalala ng mga tao. Yun nga, Pero siya siguro maaalala ko, di ba? Oo, mahirap yan. Dapat hindi kayo magsabay. Yan, oo. Ayan. Magkano bayad sa ganun, DJJ? Yun ang hindi ko alam dahil yung promoter. Alam ko mura lang kasi backpackers yun. So, medyo yung sa akin lang parang
nasa Japan ka tapos medyo, nagbabakasyon ka, tapos hindi ka komportable. Di ba parang sayang naman. Oo. Diba? So, eto, DJJ, nasubukan mo bang mag-take ng public transportation? Tren, bus? Nag-tren ako. Grabe yung tren nila, ang ganda. Oo, pero ganda ng itsura. gaano ba kahirap? Kung hindi ka nakakaintindi ng mahirap dahil hindi ka nakakaintindi ng Hapon. Pindutin mo, walang English. Walang English, So, pupunta ka doon mismo sa, para meron silang receptionist doon, kukuha ng ticket. Pero lahat sila, tren lahat sila doon. At ang akala natin, di ba, usually, pag sinabing Japan, Tokyo. Aba, yung nasa Osaka kami, yun pala, ini-aeroplano nila doon. Ini-aeroplano nila yun. Taga doon ka. Pero pwede mong i-tren, pero masyadong malayo. Oo, masyadong malayo. So, siguro yung pagkaintindi ko, parang pwedeng siguro Cebu to Manila. Ganon, ha? Oo. Malayo siguro yan. Matindi, ano? Nga bang nasa tren ka? Hindi mo ba naisip yung pinagdadaanan mo pag nagtuturo ka sa Pidil, Quezon City? Napakaganda ng tren. Naisip ko yun. Napakaganda. Maluwag, wala masyadong sumasakay. Ewan ko, nagkataon siguro yan. May upuan. Na parang aeroplano. Ganun ka komportable. Ay, mga kapatid, sa mga kabubukas lang po ng radyo, wala po si Direk Jim. Sa 10 na ikinig po ng programang ito pa rin po ang Chillax Radio. At binabati po natin lahat na kasabi po ng Radyo 5, Taxi Squad, mga tol. Sa lahat po ng mga taga-Antipolo, lahat po ng mga taga-Tagaytay, lahat po ng mga taga-Mendez, Cavite, Project 2, 3, 4, 6, 7, at 8. At lahat po na nakatutok sa live stream via interaction.com. At si Binibining Ning Gempesaw, malamang nakikinig din niya ang babae. Hello sa iyo, Miss Ning. At maraming salamat sa iyong pagtutok. Kasama pa rin po natin si DJJ, nakababalik lang po siya. Ay, ito, si Ning Gempesaw ay galing Japan. Ay, talaga? And then, sa Japan siya nakabase, nakikinig siya ng Chillax. Maabot pala tayo doon? Maabot tayo ron. Oy, DJJ, magkwento ka naman. Paano ba gumimik ang mga Hapon? Parang Pilipino rin ba? Kunyari sa mga yung tinugtugan yung festival, dito ako yung mga video sa kaibigan natin si Diego Mapa, sumasayaw talaga yung mga nanonood. Hindi kagaya dito, yung mga may DJ, yung mga tao nagkikwentuhan lang. Pumuporma lang. Doon talaga, yung damit nila ay damit na pangsayaw talaga, naka-rubber shoes, ganyan. Doon talaga, hindi sila mahihirapan. Walang hiya-hiya. Walang husgahan. Walang husgahan. Paano ba sila gumimik? Gulat lang ako sa mga ganang festival. Usually dito, di ba? Parang dadali mo ba? Kunyari, pinakamaganda example, Pop Summer Slam. Dadali mo ba ang buong pamilya mo doon? Pupunta kayo, di ba? O kung ano mang festival yun nandito. Pero sa kanila, bitbit nila, buong mag-anak sila. May dalang mga upuan, relax, gusto nila pumarty, bitbit nila yung anak nila, sumasayaw din yung anak nila. Ganon ka-friendly yung environment nila. At speaking of friendly, ulitin po natin kung gaano kagalang ang mga Hapon. Sobrang galang. At pag nagtanong ka ng direksyon, kunyari mapa, hindi ka nagkakaintindihan, paano yan, DJJ? Pipilitin yan kahit sign language lang or out of way, ay matulungan ka. Okay. Ikaw ay nasubukan mong nagkaroon ng pagkakataon ng uminom doon, ano? Paano ba typical inuman ng mga Hapon? At paano yung mga pulutan nila? Yan ba yung parang dito rin ba yan na may mga sisi? Ganyan? Paano ang sistema? Alam mo, feeling ko, kunyari tayo, yung salitang pulutan, di ba? Uminom tayo, may pulutan, may pagkain. Pero sa kanila, meal yun. Parang kain tayo, nagkataon lang na iinumin ko beer. Gusto ba ng beer o pwede namang iba. Tapos gano'n, mga nasa, yun, yung paborito ko, Doteyaki. Ano naman yung Doteyaki na yan? Para siya... May kinakain ng mga nagdodota. Hindi. Para siyang pares, maraming litid na nakalagay sa stick. Tapos, hindi to inihaw. Ano? Ito ay pinakuluan ng maghapon yata. Aba, ha?
Tapos yung kuha sila, gupitin nila, lagay nila sa steak, sauce, konting dahon ng sibuyas sa taas. Matindi, ano? Doteyaki, hindi ba pwedeng gawin dito yan? Pwede, pero siguro yung sauce, hindi ko alam kung paano nila gagawin. Yun lang. Pero siguro kahit walang sauce, ako okay na ako. Para mga yakitori din, ganyan. Yan, yakitori naman nila, lahat yata ng pwedeng lagyan ng breading, i-deep fry. Meron sila keso, radish, kamote, yan, lahat pwede. Matindi, ano? Parang nakakaingit pumunta dyan, DJJ. At meron din pala silang dito, rules sa pagkain. Ano ang rules sa pagkain? Kasi sa isang lamesa meron kang sauce. Okay. Na medyo malalim. Kumbaga, parang para sa lahat yun. Okay. Kung may aalis, yun din yung gagamitin. So, sinabihan kami na pagka sinawsaw mo yung pagkain mo, yun na yun. Huwag mo nang pagkakagat mo, hindi mo na pwedeng isawsaw. Ibalik. Para yung hygiene. Manatili. Paano pagbitin yung pagkasawsaw mo? Sorry ka na lang. Problema mo na yun. Dahil wala naman silang... Yung kanina namin, maganda Parang... Para siyang malate. Malate, okay. Parang dikit-dikit. Ikaw ba sinubukan mo mag-McDonald's doon? Sinubukan mo? Ano bang kaibahan? Breakfast. Anong kaibahan sa menu nila? Yan. Teka lang, bakit muna itanong yan? Na bakit kailangan may McDonald's, di ba? Hindi, kasi reflection yan Nag-a-adjust minsan may item sa menu ng McDonald's. Tama. Nandun lang sa bansang yun. Unang nagsuggest sa amin yan, si Mr. Checo Mata. So, breakfast, di ba? Breakfast. Feeling ko hindi sila nagbe-breakfast dun. Parang brunch ka agad. So, aga naming gumising, kailangan ng breakfast, sarado lahat ng mga tinda, mga traditional na pagkain nila. So, sila-just niya, McDonald's tayo. Sabi ko, McDonald's? Nandito tayo sa Japan, dami. Yun din yung sinabi ng promoter namin. McDonald's kayo dito, dami-dami sa Manila. Anyways, yun, McDonald's kami. At umorder ako ng paborito ko, sausage egg McMuffin. Pa din, di ba? Iba. Iba ang lasa? Dahil ang ginamit nilang tinapay, parang pancake. Parang pancake yung ginamit nila. Hindi pa parang nagawa rin dati dito yan? Alam ko, pero yun, ganun McDonald's sila. Matindi, ano? Ano pa ang mga ibang items sa menu ng McDonald's na doon mo lang nakita ko niya? Meron bang sushi yung McDonald's? Wala. Pero otherwise, ano yung common breakfast items sa mga Hapon? Ito, dahil may buffet sila, yung unang hotel na pinuntahan namin. So, nahahati yung buffet sa western at yung traditional nila. Medyo hindi ko nagustuhan yung traditional dahil sanay tayo na, kunyari, breakfast, kailangan mainitan yung sikmura mo. Diba, sa kanila, lahat malamig. Malamig, oo. Ang mainit lang yata sa kanila, yung miso soup. Lahat ng... Ano yung malamig naman ang pagkain na yun? Salad. Mga sidings na hindi mo malaman kung ano. Malamig pa din. Siguro sa akin, hindi siya okay. Isusok lang yung tinira ko. Lumipat na ako sa western. May mga sausage. So, okay. Yun yung siguro breakfast nila. Mapayat ka ron pag malamig ang pagkain mo. Baka, no? Kaya sila payat. Siguro para malamig, hindi ka mag-overeat. Puro gulay. Kita mo naman, ano? Wala bang maisaw na nakain ka doon? Wala. Hindi yata uso sa kanila yan. Yun. Pero yung talamak sa kanila yung uso dito yun, na wala namang laman. Puro gulay. Ano yun? Takoyaki. Takoyaki. Parang squidball na ano. Yan, teka muna. Yung tatanong ko, ramen. Subukan mo mag-ramen? Yan ang, nasubukan namin pero complete sa hotel. Complete sa hotel. Oo, masarap pa rin naman. Okay pa rin. Masarap pa rin naman. Pero sobrang igli ng oras na para yun yata yung medyo naiwasan namin. Dahil feeling ko pag nag-ramen ka doon, tapos na yung araw mo matutulog ka na lang. Ganun, ha? Oo, masyado malaki. At wala yata, walang beef na ramen.
Walang beef, marami. Puro pork. Wala rin chicken. Pork lang. Pork talaga. Yun ang at saka mga gulay. Pinakamalasa kasi, no? Yung tonkatsu ka ba? Ayan. Ay, hindi. Yung mga kinuha kong mga pagkain, yung mga talagang hindi mo alam kung ano yung nandun. Okay? Nag-eksperimento ka. Yeah. Yakisoba, nakatikim ako. Napakasarap pala talaga. Hindi yung parang yakisoba mo na binibili sa tindahan. Napakalayo. Malayo. At puro gulay. Puro gulay. Oo. So kaya naman pala maging malasa kahit gulay lang, ano? May isang kinain ako doon, ano? At saka kaya kung gusto yun, lahat ng pagkain nila involve yung itlog. Okay, meron tong parang pinalaman sa dalawang itlog yung ginisang cabbage, noodles, tapos itlog ulit. Aba, matindi, ano? Masarap. Matindi. Oh, DJJ, ito naman. Gaano kabilis ang internet ng Hapon? Diyos ko! Grabe! Kung dito, kunyari, pinakamagda example, yung Facebook, di ba? No. Browse ka, kunyari may nag-post ng video. Di ba, hindi gumagalaw na kagad. Gumagalaw na kagad, tsaka puno na. Hindi mo na kailangang i-click. Hindi na. Talagang ganun kabilis. Parang sa kanila, wala yun. Diyos ko. Pag nag-surf pala ng internet dito yung mga Hapon, hihimatayin sila. Hihimatayin yan. Baka maghamon ng away yung mga yan. At saka doon halos lahat may libre na wifi. Grabe, no? Anong hindi phone? Hindi mo na kailangan mag-roaming. Talaga? Kunyari, kasi Viber lang gamitin mo, okay ka na. Tindi, no? Talagang advance talaga sila. Nakakaingit. Ano ba ng usong telepono ron? Parang lahat nakita ko iPhone na din. Ano ang usong sapatos doon ngayon? Madami, iba-iba eh. Iba-iba, tsaka wala. Kasi sa Hong Kong, puro halos New Balance, di ba? Talaga? Oo. Ay, doon, iba-iba. Iba-iba ang forma nila. Iba-iba ang forma. Walang isang uso. Wala. Kung ano yung gusto nilang suotin, yung sinusuot nila. At walang pakipakialam. Alright, sabi mga sounds mo, DJJ. Oy, mga kapatid, maraming salamat sa pagtutok sa aming swabing programa. Sana po, naaliw ko kayo sa mga kwento ni DJJ. Pero, DJJ, malapit tayo magtapos. Isang mahalagang katanungan, no? Para siguro to sa, tingin ko, isang philosophical na katanungan. Yeah. Para makita natin yung pagkakaintindi mo sa isang kultura ng bansa. Magaganda ba paano mga Hapon? Ito lang lahat sila nakasapatos. Yun. Nakasapatos sila lahat. Isa lang yata yung nakita ko na naka-expose yung mga daliri niya sa bahay. Ito yung kasabay ko pabalik dito sa Pilipinas. Medyo hindi ko nagustuhan. Hindi mo nagustuhan? Kasi baka hindi siya na yung magsapatos. Baka, malamang sa haba nung kuko niya, baka hindi kasya sa sapatos siya. Masyado mahaba. Ikaw ba sa palagay mo yung mabubuhay ka sa bansang Japan, DJJ? Oo, parang mabubuhay tayo. Malupit, mga kapatid. Ganun talaga ang buhay. Minsan, kailangan natin magtapos. Yan, oo. Maraming salamat, DDG, sa kwento mo. Oo, maraming salamat din. At sa susunod na linggo, si Direk Jim magkikwento naman siya tungkol sa Bicol. Yes. At higit sa lahat, sa Spratlys. Ayan, sa Pag-asa Island. Kasama nyo nga pala siya, di ba? Ano ba ang naging karanasan ng isang Pilipino na tumira sa kaduluduluhang bayan sa pinakakanlurang bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Lahat po yan sa susunod na linggo dito po sa Chillax Radio. Okay, DJJ, batiin mo yung mga Hapon nating kaibigan. Baka may nadinig dyan. Yung mga Hapon dyan, sana makabalik ako dyan. Yun. Yan. Sa mga Hapon naman dyan, sana makapunta po ako, mga tol. Maraming salamat po sa inyong pagtutok, mga kapatid. Ito po ang nag-iisang swabing programa sa air. Bago sa lahat, si Lester. Hello sa iyo, Lester. Pare Lester, batik na katang makalimutan batingin, pare ko.
Ito po ang Chillax Radio. Mabuhay po tayong lahat at magkita-kita tayo sa susunod na linggo. Domo arigato, Mr. Roboto.